May nakilala ka na ba na parang imposibleng saktan? Hindi sila madaling matrigger. Hindi sila nagagalit agad. Hindi sila nagmamakaawa para lang maintindihan. At kahit may magsabi ng masasakit na salita, tahimik lang sila. Titingin lang sila sa'yo. Tapos tatalikod. Kalmado lang. Hindi natitinag. At mapapaisip ka, paano nila nagagawa yon? Paano nagiging posible na may mga tao na parang wala ng kahit anong makakasakit sa kanila? Dahil kung tutuusin, karamihan sa atin ay hindi katulad nila. Isang maliit na rejection lang, nasasaktan na agad. Isang tipid na reply lang. Iniisip agad natin na may mali sa atin. Isang taong biglang nagbago ng pakikitungo at parang gumuho na ang buong mundo natin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na dahilan kung bakit tayo nasasaktan ay hindi dahil sa ginawa ng ibang tao, kundi dahil sa kapangyarihang ibinibigay natin sa kanila. Dahil sa sandaling kailangan mo ang approval ng isang tao, ibinibigay mo sa kanya ang kontrol sa emosyon mo. At ito ang isang bagay na matagal nang napansin ng isa sa pinaka-influential na psychologist sa kasaysayan, si Carl Jung. Ayon kay Jung, ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng tao ay hindi galit, hindi insecurity, kundi ang hindi natin namamalayan na pagbibigay ng kapangyarihan ng ating inner world sa ibang tao. Palagi tayong naghahanap ng validation. Gusto nating tanggapin tayo. Gusto nating may magsabi na sapat tayo. At dahan-dahan, habang ginagawa natin ito, may isang bagay tayong hindi namamalayan na ibinibigay, ang ating psychic energy. At kapag nangyari yon, madali na tayong saktan, madali na tayong kontrolin, madali na tayong manipulahin. Pero may isang ideya si Jung na napakalalim. Naniniwala siya na may isang yugto sa psychological development ng tao kung saan ang isang tao ay nagiging emotionally unshakable. Hindi dahil naging suplado sila, hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil nabawi na nila ang isang bagay na karamihan sa tao ay nawawala, ang kanilang inner authority. At kapag nangyari yon, may kakaibang pagbabago na nagsisimula. Hindi ka na madaling masaktan sa criticism. Hindi ka na madaling maapektuhan ng rejection. Hindi na kayang kontrolin ng opinyon ng ibang tao ang kapayapaan ng isip mo. At doon mo unti-unting maiintindihan ang isang bagay. Marahil, ang tunay na layunin ng buhay ay hindi para tanggapin ka ng lahat. Marahil, ang tunay na layunin ay maging isang tao na hindi na nangangailangan ng kanilang approval. Pero ang transformation na ito ay hindi madali. Dahil ayon kay Carl Jung, bago mangyari ang ganitong klaseng inner strength, may isang bahagi ng sarili mo na kailangan mong harapin. Isang bagay na karamihan sa tao ay buong buhay nilang iniiwasan. Ang iyong shadow. At kapag naintindihan mo ang bahaging ito ng sarili mo, maiintindihan mo kung bakit may mga tao na umaabot sa punto kung saan wala na. Kahit sino, kahit ano, hindi na kayang sirain ang kanilang inner peace. Hindi ito video tungkol sa hindi pagpansin sa ibang tao. At lalo na, hindi ito tungkol sa pagtalikod sa mundo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan sa sarili mo.